At matapos ito ay nagsagawa rin ng pagtalakay sa mga mag-aaral dito ang ilang kawani ng Fisheries Division ng PAGO hinggil sa mga dapat gawin sakaling magkita ng dolphin at iba pa. Susunod, First Blood Summit, MOA and Pledge of Commitment signing ng OMPBC isinagawa. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Kasabay ng patuloy na pagsasagawa ng mga bloodletting activity ng Oriental Mindoro Provincial Blood Council sa lalawigan, matagumpay na isinagawa kanina, ika-13 ng Setyembre ang First Blood Summit, gayon din ang MOA at Pledge of Commitment signing ng OMPBC na pinangunahan ni na OMPBC Chairperson Vice Governor Romerlito Dolor, Vice Chairperson Board Member Romeo Infantado at Honorary Chairperson Governor Alfonso Umali Jr. na idinaw sa Capitol Square sa Provincial Capitol Complex. Bilang panimula ng aktibidad, ilang mga pananalita ang ibinahagi ng dalawang nabanggit na opisyal, kung saan isa-isa namang iprinisinta ni Dr. Jonathan Leviste, head ng OMPH Laboratory at siyang presidenta ng Oriental Mindoro Medical Society, ang kasalukuyang estado ng naturang organisasyon na sinundan ng unveiling ng OMPBC Vision at Mass Signing Memorandum of Agreement ng iba't ibang sektor sa probinsya, na pinangunahan ng ilang mga municipal mayors ng lalawigan na dumalo sa naturang gawain bilang pagpapatunay ng kanilang pagsuporta sa hangaring makapagbigay ng libreng dugo para sa mga lubos na nangangailangan nito. Sa huli ng aktibidad, isinagawa ang ceremonial voluntary blood donation and pledge of commitment of stakeholders, kung saan sa kauna-unang pagkakataon, ipinakita ni Nauhan Mayor Angie Casubuan ang kanyang pakikisa sa naturang aktibidad. Iba't naman ng hangaring makamit ang target o goal na makakalap ng dugo sa taong ito. Pasasalamat naman ang ipinaabot ni OMPBC Chairperson Dolor sa lahat ng patuloy na tumutulong sa kanila at nagbibigay suporta na pawang ang mithiin ay makatulong sa mga mamamayan ng lalawigan ng Silangang Mindoro. Samantala sa kasalukuyan, mayroong 1,576 na kabuuang tala ang OMPBC na mga nag-donate ng dugo sa mga isinasagawa nilang bloodletting sa buong probinsya. Sa ibang balita, nitong Biyernes, ika-10 ng buwang kasalukuyan, ipinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Ang naturang araw ay kanilang selebrasyon matapos ang isang buwang pag-aayuno mula pa noong ika-11 ng Agosto, na layuning ipakita na sa mata ng Diyos na si Allah, ang lahat ay pantay-pantay. Nagtipon-tipong ang mga Muslim sa naninirahan sa lungsod sa Calapan, Green Mosque, kung saan magkahiwalay sa pagsamba ang mga babae at mga lalaki. Ayon kay Fiscal Anshere Lalia, isang Muslim, taliwas sa akala ng marami hindi lamang sa pagkain sila nag-aayuno kundi maging sa lahat ng kanilang mga pandama sa katawan o ang kanilang mga senses. Ang pag-celebrate natin ng Ramadan hindi lang dito sa buong bansa, kundi ito ay global wide ito. Ang mga Muslim countries katulad ng Saudi, Pakistan, Malaysia, Indonesia, halos lahat ng mga bansang Muslim nagsiselebrate ng Ramadan. Gusto ko na rin sabihin dito sa pagkakataong ito ang tungkol sa Ramadan. Dahil yung ating non-Muslim, ang alam lang nila tungkol sa Ramadan ay yung pag-aayuno na hindi kumakain sa araw at hindi sa gabi lang pwedeng kumain. Ang tinatawag nating pag-ayuno ay yung pag-ayuno ng lahat ng senses ng katawan ng tao. Tayo ay nag-ayuno o nag-abstain ng fasting, nagsisimula sa madaling araw, alas 4 hanggang 6:10 ng hapon. Ano ang ipinag-ayuno natin?
Ang pag-aayuno, ang unahin natin ang pagkain, lahat ng bagay na pwedeng pumasok sa bibig natin katulad ng pagkain, sigarilyo, tubig, lahat yun ay hindi natin kinakain sa araw. Ano pang ating ipinag-abstain? Ang ating ipinag-abstain pati yung lahat ng mga senses natin, bawal tayong makinig ng mga masasama, mga chismis na nakakasira sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Ina-abstain din natin ang ating bibig, ang ating dila, na bawal magsalita ng anumang nakakasira o anumang masasama, lalo na yung mga chismis na nakakasira sa ating mga kasama, kaibigan o kapitbahay. Bawal gumawa ang kamay ng nakakasira din o mga bawal na ginagawa. Ang ating paa, bawal nating ipakinig ang ating mga tainga sa mga masasamang dapat na marinig. Yun na iniwasan natin. Ang ating mata, bawal na rin itingin natin sa mga masasamang bagay tuwing araw. Pero ang isang importante dyan, yun bang pag-abstain na yan ay bagamat tayo ay pinapayagang kumain sa gabi, yun bagay pwede natin gawin ng mga masasama sa gabi dahil tayo sa gabi ay pwede nang kumain? Hindi. Ang pinapayagan lang sa gabi, yung pag-abstain ng bibig, yung pagkain. Pwede tayong kumain. Pwede tayong gumawa ng mga legal na bagay na pwede natin gawin sa araw na hindi natin pwedeng gawin during Ramadan period. So, ang importante sa Ramadan is in order to remind the mankind na ang lahat ng tao ay nilalang na Diyos na pari-parihas. Walang mayaman, walang mahirap. Mayaman ka man, hari ka man, hindi ka rin kumakain sa araw. Mahirap ka man, at ikaw ay isang bisis lang kumain sa maghapon, hindi ka rin kakain sa araw. So, yun ang pinaka-importanting bagay. Dahilan sa pagtatapos ng Ramadan ay isang kapistahan para sa mga Muslim. Lahat ay kinakailangan nakasuot ng damit na malinis tulad ng nakaugalian. Inaalis nila ang kanilang mga tsinelas o sapatos bago pumasok sa kanilang moske. Bukod sa pasasalamat kay Allah sa kanilang sambayang o panalangin, hangad din nila ang pagkakaisa ng lahat. Nagsalo-salo naman ang mga Muslim sa kanilang mga inihandang pagkain matapos ang isang programa kung saan nagbigay ng pananalita ang mga Muslim leader. Halos 1,000 na mga Muslim sa buong lalawigan ang nakiisa sa pagdiriwang ng Ramadan sa buong mundo, kung saan maging ang mga kabataang babae ay naghandog ng espesyal na bilang bago matapos ang kanilang selebrasyon. Susunod, lalaki patay matapos pagnakawan. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala.